Maraming salamat, Benita. Isang karangalan na makasama ka ngayong gabi. At ito na ang aming ika-30 Solidarity Mission mula noong ika-7 ng Oktubre. Nandito ako noong ika-7 ng Oktubre. Meron kaming delegasyon ng 264 na pandaigdigang Kristiyanong leader na umalis sakay ng eroplano noong gabi ng ika-6. At ang pamilya ko at ako ay nagpaiwan ng ilang dagdag na araw. Kaya nandito kami noong ika-7 at narito kami sa unang 10 araw ng nakakatakot na panahong yon. Kaya't regular kaming gumalik dito ng 30 beses mula noong Oktubre 7. At kahit na sumasakay kami ng eroplano papunta rito, malinaw na may mga lumilipad na misil, pero sumakay pa rin kami ng eroplano dahil may matibay kaming mensahe para sa mga tao ng Israel. At iyon ay hindi nag-iisang Israel. Merong milyon-milyong mga Kristiyano sa buong mundo na matatag at buo ang suporta sa Estado ng Israel sa mabuti man o masamang panahon. Narito kami upang palakasin kayo. Mahalagang marinig ang mensaheng yon at magkaroon ng mga pagbisita gaya ng iyong nabanggit. Ibahagi ang iyong natutunan sa pakikipag-usap sa mga tao mula sa iba't ibang relihiyon dito sa bansa. Ano ang iyong saloobin at ano ang tumatak sa iyo? Ang tumatak sa akin ay ang laging namumukod tangi tuwing nandito ako. Ang diwa at puso ng mga tao ng Israel na naghahangad ng kapayapaan. Hindi mabilang na libu-libong beses ko nang narinig ang mga taong ito na nagsasabing gusto lang nila ng kapayapaan kasama ang kanilang mga kapitbahay. At kapag pinakikinggan mo ang mga kasinungalingan, kapag pinakikinggan mo ang propaganda na ipinapakalat sa pamamagitan ng Muslim Brotherhood, sa pamamagitan ng Qatar, sa pamamagitan ng lahat ng mga proxy na ito sa buong mundo, na inilalarawan ng Israel bilang karikaturang, naglalarawan sa Israel bilang nagsasagawa ng genocide. At kahit nandun ka at naririnig mo, paulit-ulit mula sa bawat isa, gusto lang talaga naming mamuhay ng payapa sa maliit na lupang ito bilang nag-iisang estadong Hudyo at nag-iisang bansang Hudyo sa buong mundo. At kaya iyon ang mensaheng ibinabalik namin sa mundo, na ang mga tao sa Israel ay mga taong nais mamuhay ng payapa kasama ang kanilang mga kapitbahay. Araw-araw naming ipinagdarasal at pinagsisikapan ang kapayapaan. Tunay na makapangyarihan ang damdaming iyon. Narinig natin ngayon ang mga salita mula sa bagong espesyal na sugo ng Israel para sa Kristiyanong mundo, si George Dick. Paano mo ilalarawan ang kasalukuyang relasyon ng Israel at ng Kristiyanong komunidad sa mundo? Maikli lang, pakiusap. Siyempre, may 2 bilyong Kristiyano sa mundo. Mahirap magsalita para sa lahat nila. Mas makakapagsalita ako tungkol sa mundo ng evangelical na Kristiyano na tinatayang 700 milyong katao. Ang evangelical na Kristyanismo ay tradisyonal na naging napaka-philo-Semitic, napaka-suportado sa mga Hudyo at sa Estado ng Israel. Iyan ay nasa ilalim ng pag-atake sa mundong ito ng TikTok, Instagram at mga soundbite. Pero ang solusyon ay dalhin ng mga leader dito sa lupain. Nagbigay kami ng scholarship sa 1,000 at 86 na pastor na dinala namin dito. Nagdala kami ng kabuwang 40,000 tao simula noong 1,900 at 74, pero nagbigay kami ng scholarship sa 1,086 na mga pastor. Kapag dinala mo sila sa lupain, nakikita nila mismo at nagbabago ang pananaw nila at bumabalik sila ng paulit-ulit. Naiintindihan ito ng kasalukuyang Foreign Minister na si Gideon Saar. Ang Mitzrad Hutz o Ministry of Foreign Affairs ay mahusay sa pagpapatibay ng mga relasyong ito. At ngayon, ang mahal kong kaibigan ko sa loob ng 15 o 20 taon, si George Dick, ang ambassador, ay naitalaga sa napaka-espesyal na posisyong ito. Kaya naniniwala ako na may pag-asa para sa hinaharap ng susunod na henerasyon. At napakalaking halaga gaya ng sabi mo na pumunta rito ang mga tao para makita nila mismo ng personal. Inaasahan namin ang iyong ika-31 pagbisita sa bansa, Obispo Robert Stearns, live mula Jerusalem. Salamat sa pagsama sa Rundown. Salamat, Anita.